Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang Vice Chair at Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM, si Attorney Rogelio Casurao. Maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. I-tweet lang ang iyong mga komento o tanong gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po, Attorney Casurao. Magandang umaga naman, Howie, and it's an honor to be here. Thank you for having me in your program. So just as background, no? So you're a civilian, hindi kayo kasama sa police, sa Philippine National Police? Hindi po, I am a civilian. So kasi yung maraming tao siguro hindi naintindihan kung ano yung NAPOLCOM, no? But in a nutshell, it's a civilian agency that has some authority over the PNP. Yes. It's a creation actually of the Constitution, 1987 Constitution, under Article 16, Section 6, which provides that there shall be a national police, which shall be national scope and civilian in character, to be administered and controlled by a National Police Commission. Yan ang basis natin dyan. Okay, so nasa ilalim nyo rin ang pag-iimbestiga at yung pagdidisiplina o pagre-recommend ng disciplinary action sa mga pulis na may mga kaso o mga tiwaling pulis? Yes, Howie, among other functions, isa po ito, ang paglilitis at pag-imbestiga ng mga maling gawain ng ating kapulisan. Okay, because dun sa mga Senate hearings, no, mas lumilitaw yung role ng isang Internal Affairs Service ng PNP. That's under the police itself. Yes, yes. Kasi sinasabi nga ng ibang senador ay dapat may civilian na in charge doon. Nagkataon may, at least then, no, nung nagkakaroon ng hearing, may police, there was an active police officer in charge. Mali daw yun. But your agency is really purely civilian. So how do you relate to the Internal Affairs Service ng PNP? Well, NAPOLCOM is just one of the many disciplinary bodies looking after the police. Ano? Ang isa dyan is also the Internal Affairs Service. Kaya lang itong madalas marinig ng ating mga tao dahil sa itong lagi na sa forefront ng mga investigasyon, ang Internal Affairs Service at NAPOLCOM. But just to mention the other agencies, we have the Ombudsman, meron tayong PLEB, yung People's Law Enforcement Board, kung saan ito pinalalakas natin ngayon because of the efforts of Senator Gordon. And of course, the Chief PNP himself has the power to discipline his own policemen, pati ang mga regional directors. So, marami itong mga national disciplinary bodies na dapat ma-pinpoint natin kung sino talaga ang nag-handle ng isang particular na case. Para alam ng tao, masubaybayan kung ano ang status ng bawat kasong inimbestiga. Especially nowadays, na ang tao ay nakatutok talaga sa mga gawain ng ating kapulisan. Okay, pag-usapan lang natin itong 7,000 dead dito sa drug war, no? And then I think at least 2,000 of those are killings during police operations na mga supposedly ng laban, and si Chief of Police si Police Chief Bato de la Rosa says those deaths are under investigation. Yes. So nasa ilalim ba ng NAPOLCOM itong mga namatay sa mga police raid? Again, because of the number of disciplinary bodies, these are distributed among the disciplinary bodies. May share ang NAPOLCOM dito, may share ang IAS, and then the other disciplinary bodies, yung iba nasa Chief PNP ngayon. So, itong mga kaso involving the death of certain individuals under this Operation Double Barrel ay inimbestigahan as they are distributed among the disciplinary bodies. Okay, are there any specific cases na hinahandle ngayon ng NAPOLCOM? For example, itong pagkamatay ni dating Mayor Espinosa sa Leyte na supposedly at the hands of police. Are you handling that case? Yes, Howie. In fact, we are about to come up with a finding of probable cause, which means pag mayroong probable cause na, we can proceed now with the summary dismissal proceedings. So nasa ilalim niyo yung kaso nila Marvin Marcos at yung mga ibang kasama doon sa raiding team? Yes, but without prejudice to other agencies to do this the same investigation, because ang habol nila dito yung criminal aspect siguro ng asunto, kami naman ay nagko-concentrate sa administratibo. So once you have a decision, it needs to be enforced, or pwede pang i-appeal yun sa ibang
agency? Kasi sabi nyo nga, maraming mga ahensya na kasama dito sa pag-iimbestiga at paghahatol. That's correct. Kasi hindi natin pwedeng alisin sa kanilang karapatan na umapila. Ano? But the beautiful aspect here is kahit under appeal ang kaso, basta sa NAPOLCOM, ini-implement na yan sa level. So if we recommend for dismissal, kahit naka-apela siya, we will enforce the dismissal order. So dito sa Espinosa murder case, no? That's going to happen here. Halos may conclusion na kayo. Malapit na kayong matapos ng Yes, investigation. kasi kung may probable cause na, ang summary dismissal is very speedy, of course. Kasi wala nang mga trial type na may direct examination, cross-examination, wala na. Position paper na lang. So based on the merits of the position paper, we decide whether to dismiss or retain him in the service. Yan ang mangyayari dyan. And when he appeals, meantime, di-dismiss na namin siya. Okay, another high-profile case. Itong recent case ng Koreano negosyante si Ji Ik-ju, no, na patay sa loob daw mismo ng Camp Crame. Yes. Is that also under NAPOLCOM? And ano yung status ng investigasyon dyan? We are also doing the investigation in this case. Pag ganun din, we are almost done with the preliminaries here. Patapos na rin kami, magkakaroon kami ng finding of probable cause. The same procedure will happen. Di-dismiss namin sila if evidence would warrant their dismissal. Okay, another recent case naman, itong US Embassy, yung pagbuwag ng rally doon, may nasagasaan pa ng mga Yes. rallyista, and then it was very clear in the video kung ano yung naging action ng police. I'm sure you know about this case. Are you also handling that? Yes, in fact, yung ground commander doon, I remember si Colonel Pedrosa. He has been relieved of his duties, and I think summary investigations being done now. Was that a result of a NAPOLCOM investigation? Partly, because there are other personalities involved there. There are PNCOs and there are PCOs. Pag nahimay ito, na may napupunta sa Internal Affairs Service, may napupunta sa NAPOLCOM. Okay, may mga pulis na pinatawag sa Malacanang at sinabon at yun nga, narinig naman natin si Pangulong Duterte, Yes. nagbabanta sa kanila, no? Itong mga pinatawag na pulis doon, ay may mga kaso ba lahat yun at dumaan ba sa NAPOLCOM? Ano yung pinagbasihan ng listahan ng mga pulis na pinatawag doon para, yun nga, sermonan at bantaan, minura pa? Lahat ng mga pinatawag, Hawi, ay may mga derogatory records yun. Pag sinabing derogatory, what kind of... This can be criminal in nature, offenses? pwede rin maging administrative in nature. Ako ay rely on what the NCRPO Chief Director Albayalde said. He informed the media na yung pinatawag na 200 plus policemen, sila mismo nag-initiate na ilista yon. So, alam nilang warm bodies talaga yon. Based on the records, may mga kaso ito. So, iniipon nila itong may mga kaso, prenisenta ngayon doon, dinala sa Malacanang. So, the basis for their having been summoned to Malacanang was because of their criminal and administrative records. Okay, because some of these policemen who were called to Malacanang were interviewed. Ang sinasabi nila, hindi nga nila alam kung bakit sila pinapunta doon at ano yung basehan ng yung pagbabanta sa kanila, etc. At kaya ang nagtataka kami kung paano ba yung verification ng mga pangalan na to, kasi siyempre nasira na yung mga reputasyon nila, no? At meron kaming meron kaming pahayag ng ilang police, no, na meron kaming i-play ngayon para sa inyo. Okay. Dapat po magkaroon po ng basis yung pagbabalidate nila. Hindi po namin alam ba't kami napunta dito eh. May mga patay na rin po ma'am na nandoon pa rin po sa record nila na pinapupunta rito. Okay, well, that's kung totoo na may mga patay na pulis na pinapunta doon, no, obviously, parang kinulang po sa research at verification tong listahan. Pero totoo ba na may narinig din ba kayo na may mga pangalan doon na hindi dapat na andoon, either because wala naman talagang kaso or patay na yung individual? For the time being, Hawi, I would like to believe that what Director Albayalde said to the media when he explained this matter to the press people, na base ito sa records ng pulisya, kaya nagkaroon sila ng basis para ipatawag itong mga tao. I don't have reasons to believe what the
policeman said in that interview, because I haven't even verified his name kung saan siya naka-assign. But for the record, mas paniniwalaan ko yung sinabi ng NCRPO chief. Okay, may mga ibang tao hinahanap yung mga police involved dito sa mga high-profile cases, no? Itong Espinosa, si GHQ. Bakit hindi raw sila pinapunta sa Malacanang para sabunin din ng Pangulo? May mga kanya-kanyang panahon yan sila eh. During the time of the Marcos story, yung kay Marvin Marcos. Yung Marvin police. Marcos, yes. Natapat lang na hindi wala sa mood siguro si Presidente para ipatawag sila sa Malacanang at pagsabihan. Ang mood noon ni Presidente was more on the legal side. If there's evidence according to him to pin them down criminally, then by all means, go ahead. He did not have time siguro to go on a scolding session. Pero natapat itong mga 200 nito na talagang the President was very furious about their bad record. Kaya nanatan sila ng ganong sitwasyon ng Presidente. The other high-profile individuals, natatapat lang na hindi pagalit talaga ang stance ng Presidente. Kanya-kanyang panahon yan. Pag naabutan ko in whatever mood, kung legal ang pinag-usapan, the President can give you a dressing on legal matters. Okay, there were several dozen police na pinatawag doon sa Malacanang na hindi daw sumipot. Ano yan? Was that a mandatory attendance? Or may option ba yung mga police na hindi mag-attend ng ganong klaseng pulong? Under the circumstances, wala silang option eh. Kaya kung hindi sila sumipot, that is a sign of recalcitrance. May aabutin na naman sila dyan. Dagdag na kaso yun. Yes, insubordination yan. There was an order for you to report no less than the President of the Republic. Hindi ka sumipot, eh, may kalalagyan ka na naman yan. O sir, kamakailan, no? May ibinalita kaming mga parusa kuno, no? Sa mga ilang pasaway na pulis na pinaglilinis ng ilog Pasig, mayroong isang grupo na pinag-push up o planking. Ano ba yun? Kasama ba yun sa mga penalties, official penalties ng pulis? Anong tingin niyo sa ganong klaseng pagdidisiplina? Kasi may mga nag-react na, anong klaseng parusa yan? Pinag-exercise lang yung mga pulis na dapat naman talagang ginagawa nila yon. Nakuhawi ko pa lang yun, mga preliminaries pa lang yun, to a stiffer penalty. Kasi ang kasunod niyan, dismissal na, demotion or suspension or even criminal prosecution. Yung mga nakita siguro ng ating mga kababayan na pinagpa-planking, pinagpa-push up, kuwan pa lang yan eh. Parang introduction pa lang to a more serious treatment on these policemen. Okay, sir, you're a lawyer, no? You're previously a local government official from Samar, but you've been in this position as Vice Chair of NAPOLCOM for 11 months, so you're quite familiar with the police force. Si Pangulong Duterte recently said na he estimates up to 40% daw ng PNP ay corrupt, or he even used the words corrupt to the core. Ano bang tingin nyo dun sa ganong pahayag? Ganun ba karaming police yung kailangan pagsuspetsahan na medyo hindi maganda yung mga intensyon? May basis ang Presidente when he made that estimate. Kasi sa NAPOLCOM alone, we have a pending case now, a set of pending cases, something like 4,000 pending cases. Mga 10 years ago itong compilation ng mga cases, plus the newly filed case. So makikita mo, kung may 4,000 ka na pending cases committed by policemen, you could just imagine, if there are 165,000 policemen, NAPOLCOM alone has a pending case of 4,000. What with the other disciplinary bodies? For instance, the Internal Affairs Service. We could surmise, siguro, mayroon din silang 4,000. Ombudsman probably has its own number of cases pending. Pleb, etc., etc. So, taken collectively, you could just imagine the magnitude of policemen engaged, involved in cases, ranging from domestic problems to the more serious problems like extortion, like kidnapping, like hulidap. So, Tokhang for ransom. Tokhang for ransom. Yung mga unexplained death dyan na sinasabi, pulis ang gumawa. Pag inipon mo lahat yan, that would amount to that percentage cited by the President. Okay, kung ganong kalaki at kalalim yung problema sa PNP, do you think it was right to give them
kind of blanket authority, no, to pursue the drug war, to administer this drug war na 7,000 na po yung napapatay. Ngayon, people are doubting, ilang porsyento dun sa 7,000 na yun ay talagang involved dun sa droga o kaaway lang ng police or biktima lang to come for ransom. So was it a mistake to give blanket authority to an agency that has been found to be that corrupt? Well, everything has to speak through evidence, Howie, you know. But just for purposes of discussion, itong umpisa ng ating war on drugs was a very noble step on the part of the present administration. Whether we like it or not, whether we accept it or not, bumaba talaga ang kalokohan na drug-related. Pati all other crimes went down also because of our proposition na lahat itong mga kaso nangyayari because they are drug-related. Ngayon... So you're saying it was worth it? It was very much. So itong 7,000 dead was a fair price to pay for whatever safety that we're enjoying now? If it's true na talagang mas safe ngayon ang lansangan natin. It could be a bitter pill to swallow. It could be a very sad and unfortunate event in the history of our country. But if you quantify it, less of course the irresponsible killing. To me, may value yun eh. Alisin lang natin yung mga intentional killing doon na walang legal ground. Alisin natin yan. Itira natin yung mga legitimate operation. Kahit anong estado naman has the right to protect itself eh. Kaya hindi natin isusukat yung kasamaan ng administrasyon dahil sa may mga buhay na nawawala. Because that is enshrined in every sovereign state to get rid of misbehaving citizens, to protect the others who are not misbehaving. Ganun lang kasimple yun eh. Okay. Sir, we're running out of time, but just one last question. Kung may mga reklamo ang ilang mga kababayan natin, how do they report it to an agency like yours, in NAPOLCOM, that's in charge of investigating? Thank you, Howie, for this opportunity. We have a hotline in NAPOLCOM where anyone 24/7 can just come and report by the hotline, or they can come freely personally to lodge a complaint before the NAPOLCOM. I already gave the number to your program earlier. Ayan po, yes, nakikita ngayon sa ating mga TV screens. Okay po, pahabol na tanong lang po from a Twitter follower, may nagsasabi pong wala namang kayong concrete accomplishments on airing cops. What are your major accomplishments so far? Itong si Boy Takiban, yung aming Twitter follower. Okay, Boy, I have here in my list the number of cases that we have already disposed of, the kind of violations that they committed. We have 220 dismissal from the service, 239 demotions, and 145 suspension. Anong time period po na? Yung 220 na dismissal from service? Is that This is recent? This is over a 10-year period, no? Over 10 years, 220 dismissals. Yes, demotion 235. But sinasabi nyo kanina, you have 4,000 pending cases sa NAPOLCOM. No? Yes, so including the rate of disposal of the cases is It's a different thing now. When I assumed office 11 months ago, ang dismissal namin ngayon, ang disposition is something like 700 cases only for the month of December. We were able to dispose So pinabilis nyo yung proseso? Yes, ng because we pag-iimbestiga. already institutionalized the en banc session where all the commissioners are required to be present. Then after a decision is made, we all sign simultaneously the decision para hindi na kami naghahabulan na kung saan sila magpapapirma. Okay. So we have instituted this thing now in our disposal of cases. And thank you, Howie, again, because I'm very proud to state for the record na ang dami na ho naming dismissed from the service because of overwhelming evidence ng katiwalian, at we are speeding up everything that's still coming and being filed with our office. That's good news, no? Yes. Good news. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, NAPOLCOM Chair at Executive Officer Attorney Rogelio Casurao. Yeah.